Okay. Ayan, so crowd morning po sa ating lahat at, salamat sa lahat ng mga participants natin na naka-attend ngayon ano, although, hindi tayo masyadong marami pero, i-ano niyo na lang po, i-share niyo na lang po kung ano po yung, malalaman ninyo sa araw nito kasi dun sa ating, link ang linagay natin dun ay mga yung update sa C1, sa Planet X, sa Metaverse, ano ho, at sa ating UNX. So yung unang update po natin ay tungkol po dito sa ating pong Corbit, which is yan po talaga yung pinakaabangan ng lahat. So, ayon po doon sa weekly update na nagsalita si Ma'am Regina 2 weeks ago, sabi niya ay mag-i-start na po yung trading natin ng ating Corbit token later this September. So hindi pa naman po tapos yung September, we have still 10 days para matapos yung September. So abang-abangan lang po natin yung news dahil baka one of these days ay i-announce na po nila diyan ano. So mga ano 'yan, mga last week of September o mga by the end of September. O kung ma-delay man ng konti, sigurado 'yan ay doon na po 'yan sa event gaganapin. Doon na po 'yan i-a-announce sa event sa Thailand this October. Pero antayin pa rin natin po ano, yung end of September kasi hindi pa naman tapos yung September. Okay po, yun po yung important update about Corbit kasi marami po kasi nagtatanong kailan ba yan mapepera, kailan ba yan matitrade, kailan ba yan masaswap. So yun po yung ayon po yun kay Ma'am Regina, yung pong isa sa namamahala sa ating Web3 sa C1. Ano ha? Then yung pangalawang update naman po, doon naman po sa ating pong tinatawag na pledge, ano, pledging ng ating Corbit para maging UNX NFT. So ano ba yung pledge na sinasabi na iyan? So marami pa po kasi ang hindi nakakaalam o may alam na rin po pero hindi pa nila nakikita yung advantage ng pagpi-pledge. So yung pagpi-pledge na sinabi, kung meron kang naipon na Corbit, yun ay susunugin, ibo-burn o ipi-pledge ano, parang ipapanata mo para mapalitan siya ng UNX NFT. Na nga yung UNX NFT na yan, ang sabi po sa roadmap ay by this fourth quarter of this year ay i-stake na po yan. Ano, i-stake na po yan depende sa dami ng i-pledge mo kasi yung pledging natin either 50%, 75% o 100% ng unvested token mo. Ibig sabihin yung hindi pa po na hindi pa nai-stream, yun po yung sinasabi na unvested token. So doon kukunin yung ipi-pledge. Pero nasa inyo po yan kung ilan po yung ipi-pledge ninyo. Ano ha? At pag nag-pledge na po kayo, makikita niyo po doon sa C-Link, meron pong percentage doon kung ilang percent po yung pinaka-share, yung pinaka-share ninyo doon sa UNX ano. At doon na rin nakabase kung ilang NFT yung makukuha natin. So yun po yung aabangan natin this fourth quarter kasi pag nagsimula na po tayong mag-stake o mag-time deposit ng ating UNX NFT doon sa iplinage nating Corbit token, ay every quarter po yan naman na magbibigay ng stable coin reward gaya ng USDT or USDC. So malalaman natin kung either USDT o USDC ang ibibigay na reward pag tayo po nakapag-stake na. So yun po yung advantage ng pagpi-pledge ano ha. At meron pa po akong napansin sa pagpi-pledge kasi nung una ay siyempre ay medyo naiinggit kami kagaya kay Coach Danny. Hindi muna siya nag-pledge kaya malaki yung nakukuha niya. Malaki yung nakukuha niya daily. Samantalang kami nag-pledge, ako nag-pledge na po ako ng 50% sa akin unvested token. Kaya from 170 daily na nakukuha ko nung hindi ako nag-pledge, naging 85 na lang kasi nga 50% nga po yung nabawas. Pero nung nag-pledge na po ako, ang kagandahan sa kanya,
bukod sa magkakaroon ka ng UNX NFT, wait lang po. Ito muna rin, ma'am. Ayan. Bukod sa meron kang UNX NFT na i-stick nga po, ay ang napansin ko po ay from 185 from 85 dati kasi kalahati lang nakukuha ko doon sa streaming ay hinigitan niya yung dating 170 nung buo pa po yung natatanggap ko kasi nga nabawasan nga po di ba 50%, naging 85 na lang. Pero bumalik po yung buo na natatanggap ko plus may dagdag pa ho yun. Kaya sa isang araw ay umaabot ng halos 200 pa rin yung aking nakiklaim sa streaming. Kung kaya, mas napaigi kasi nga pag-stream nung less than 200 na yon, ini-stick ko na rin. Kaya araw-araw ko nakapag-stick ngayon. Samantalang dati nung 85 na lang yung akin natatanggap, weekly na ako weekly na ako nag-i-stick gawa ng kakaunti na nga po yung daily. Ngayon, everyday na uli. So yun po yung dalawang advantage ng pag-plates. Magkakaroon ka ng UNX NFT na magkakaroon ng stablecoin reward at saka yun nga po napabilis po yung streaming. So yun po yung pangalawang update natin about sa ating pong Corbett Plates, no? So yung pangatlong update po natin sa Metaverse naman. So, kung mapapansin ninyo, hindi na po sila nagbebenta ngayon ng package sa Metaverse. Dati kasi may package sa yung Metaverse na may kasamang Corbett. So, tinigil na nila yon. Pero, pwede pa rin po kayong maglaro kasi meron silang inilabas na bagong package which is 19 euro lang po yung value niya. At yun po ay magkakaroon na po kayo ng chips. Ano po yung chips? Yung chips na yan po yung gagamitin doon sa paglalaro natin sa Coin League. Which is, pag kayo po ay nakakasama doon sa top doon sa League 1 to League 10, medyo marami-rami po yung nakukuhang chips doon. At yun po naman, every Sunday ay nako-convert po yan into USDC. Kung magkakaroon kayo ng chips doon sa bibili ninyong natin. Especially doon sa mga bagong player po ng Metaverse dahil wala nga pong package na nabibili sa C1 yung dating package na maraming kasama. So yun na lang pong 19 pero meron na po yung chips na kasama. Yun na po yung pwede ninyong gamitin sa pagpapasimula sa paglalaro doon sa Coin League. At kung magaling kayo at lagi kayo nakakasama sa top, especially sa top 10 na yan, medyo marami-rami po yung chips na nakukuha, then marami kayong maiipon na chips na i-convert naman natin ng USD. So kami po ni Sir Edgardo, dahil kami ay nasimulan namin yung paglalaro sa Coin League, ay marami na po kaming naipalit na chips into IXT. Kino-convert kasi namin yung chips to USDC, then USDC kino-convert namin sa IXT. Tapos another kikita na naman siya kasi nga ini-stick din namin sa X Foundation. Kaya doble po yung kitaan. Kumita ka na sa Metaverse, kikita ka pa sa Planeta X. Yun po yung advantage pag ikaw ay naglalaro sa Metaverse Coin League naman po o kaya doon sa Coin Race. Sa Coin Race kasi hindi ako masyadong naglalaro, mas gusto ko po yung Coin League. Okay, so abangan natin kasi ay may isa pang inaantay tayo sa Metaverse, especially sa mga pioneers po ng Metaverse na maraming naipon ng mga Metabucks. Na soon daw po yung Metabucks na yan ay i-convert na po naman sa chips na dati kasi yung Metabucks ay kinukonvert sa Corbett pero tinigil na nila yon. Pero antayin natin yung ilalabas na conversion naman ng Metabucks into chips. Siyempre pag na-convert nyo na po ng chips yan, pwede na rin po yung i-convert into USDC na kung gusto nyo lang pirahin. So yun po yung pangatlong update natin. Then, ang isa sa pinakamagandang update natin ngayon ay dito sa Planet IX Season 2.
So dito sa Planet X Season 2 ay magsisimula po ito by January. Pero starting December 1, lahat po ng may mga naipong IXT ay i-convert na po natin yan sa AIX token. Pero papasok na po tayo sa Base Network o sa Coinbase Network kasi from Polygon lilipat na po tayo sa Coinbase Network, which is nandun po yung malaking market. Kasi nga po, alam naman po natin ang Coinbase, yan po yung number one Web3 wallet sa buong mundo. Nandyan po yung mga malalaking transactions at nandyan po yung mga maraming mga investors. Okay? Pero bago po mangyari yun, ang sabi dito ni Sir Felix, yung founder ng Planet IX, lahat ng mga pioneer sa Planet IX, especially yung mga bumili dati ng PAC, tandaan niyo po yung nung unang paglabas ng Planet IX 4 years ago, may mga binenta silang mga PAC. So yung mga naka-avail ng PAC na yon ay meron daw po yang ibibigay na S2 points o yung points, yung points na yan. Kaya paki-check po yung inyong mga account, lalo kung kayo ay nakabili dati ng mga pack, 'di ba? Tandaan niyo po yung nag-uunahan tayo noon na bumili ng pack na may kasamang PIX. Yung PIX yung virtual lang na kasama doon sa pack, 'di ba? So, yun po ay mabibigyan daw po tayo ng mga points, Dahil ang good news po, meron pong nakalaan na 30 million airdrop, Pag launch ng season 2 po natin, merong nakalaan na 30 million AIX token airdrop. Which is, yun po yung malaking advantage natin na mga pioneer kasi nga, yung mga points na nakuha natin sa paglalaro sa season 1, yan po ay mako-convert po into AIX token. Okay ho? Yan yung napakagandang ginawa nila. Hindi nila pinabayaan yung mga pioneer ng Planet X kasi nga binigyan pa rin po tayo ng reward sa ating mga ginawa doon sa season 1. At ang maganda sa kanya, meron pa siyang tinatawag na multiplier. Ito naman po yung multiplier. So tandaan niyo po yung multiplier natin doon sa Crowd1, di ba? Ang multiplier natin sa Crowd1 dati up to 10 times nakuha namin ni Coach Dal na yung 10 times kasi nga ay nakuha namin yung mataas na package. So ganoon din po dito pero dito kasi medyo malaki-laki. 15 times pero malaking pera po ang involved. Kasi nakita namin doon sa leaderboard meron ng 12 na nakarating doon sa 15 times multiplier na yung top 1 kinompute namin ang kanyang ininvest para makabili ng package para makarating siya sa top 1 ay 12 million pesos lang naman. Ganun katindi ka positibo 'yon. Bakit kaya? Kasi nga po once na ang ating IX token ay ang IX token by December 1 ay isa-swap na po natin sa AIX at pag nag-launch po yung season 2 by January 1 magsisimula na po yung laro sa season 2 AIX na po yung gagamitin natin at papasok na po tayo sa base network, yun na po yung posibilidad na ang AIX token daw po natin ay posibleng umabot sa $5 to $20 per token. Grabe yon, di ba? Ngayon, ang IXT natin 7 pesos lang po, What if kung mangyari nga yung sinasabi ni founder, ilang beses ko yung narinig na sinabi niya na $5 to $20 ang target pag last ng season 2 sa base network. Ilan po yung IXT ninyo, di ba? Computein nyo na lang. Kahit doon na lang kayo sa pinakamababa sa $5, umabot tayo sa $5 kaagad, ay di malaking pera po yan, Dahil ang maganda sa kanya, meron pong nakalaan na 10 million, 40 million, 52 million
ang ipamimigay po na reward, 50 million, at hinati po yun sa tatlo. Yung 30 million nga po na yung na-airdrop ay kasama doon sa mga bibili ng package. Take note po, may package po din po tayo na bibilin sa C1 na through package na yan, doon po tayo magkakaroon ng tinatawag na multiplier. From 1.1 multiplier to 15 multiplier. So nakadepende po yan sa dami ng package na bibilin natin. Pero wag po kayong mag-alala, kahit na hindi kayo makabili nga, gaya ng sabi ko nga po, pag ikaw ay pioneer sa C1, nakabili ka ng Planeta X sa season 1, nung simula po tayo 4 years ago, meron na rin po yung tinatawag na airdrop allocation. Yun nga po yung points na sinasabi ko. At yung points na yun po yung i-convert sa AIX token. Okay ho? Pero mas maganda kung makakabili tayo ng package kasi may multiplier nga po. Siyempre, gusto natin mag-multiply yung pinaghirapan nating mga points, di ba, doon sa season 1. O, pag na-multiply yon, i-convert mo yun sa AX token, at pag umabot po yan ng $5 to $10, di computein nyo pong ilang pong pera yung makukuha ninyo, di ba? Tapos ang maganda nito sa season 2, merong nakalaan na 10 million po doon sa tinatawag na bonds. Okay, bonds. Yung bonds na yan na sinasabi ay pag tayo po ay nag-stake ng ating mga AIX token, ay magkakaroon po yan ng reward na USDT. USDT po, bago po ito ha, hindi po AIX token ang ibibigay na reward, kundi USDT po o stablecoin ang ibibigay na reward doon sa bonds na yon. Kasi nga, ang sabi ni founder, yung mga bagong player na papasok sa base network na mga hindi member ng Planeta X, sa atin po sila bibili ng AIX para po makapaglaro sila doon sa Planeta X. Walang way daw po, walang way na makabili sila ng AIX kundi sa atin o kaya doon sa market. Yun po yung dalawang way nila makakabili ng AIX. Kung kaya, doon po ang nakikita ko natataas yung value ng ating AIX kasi nga magkakaroon po ng demand. Imagine mo pag pumasok na po ng mga players ng Coinbase network o base network na ayan, nakita yung Planeta X na maganda, maraming reward, maraming staking pool. Siyempre, gusto rin nilang makasama dito sa mga reward na ito. At ang good news po, meron din nakalaan na 12 million sa staking pool. Kung ano po yung staking na ginagawa natin dito sa Polygon sa season 1, so magkakaroon din po ng staking pool din po doon sa season 2, at yun nga po, for the first 6 months daw po ay 12 million ang nakalaan. Grabe yun. Kung kaya ihanda nyo rin po yung mga pag-i-stake natin doon. Marami kasing staking na pwedeng gawin sa Planeta X, kagaya ng energy staking, crystal staking, IXT staking. So lahat po yun magkakaroon po yun ng reward. Kung kaya pinaghahanda po natin ang ating community. Especially po sa mga nakasama namin 4 years ago. Ayan, pag napanood nyo po ito na po yung way para po ay kumita tayo dito sa season 2. Hindi man tayo kumita masyado sa season 1 kasi nga po ay gaya ng sabi ni Sir Felix, napabayaan tayo ng Polygon network. Kumbaga nakurap lang yung ating XT, hindi tumaas yung value. Pero by the season 2, pagpasok na po natin ng base network, confident po sila na yung ating AIX token ay tatas po ang value ng from $5 to $20 po. Imagine nyo na lang po, 7 pesos lang po siya ngayon. What if kung mangyari nga po na maging 5? Sabihin na natin kahit $1 lang muna, di ba? Ang $1 ngayon ay around 56 pesos. O di ba? Sabihin na natin na pag last po niya ng January at maging $1 kaagad yung ating pong AIX. Di ba laki na po nung niya, na multiply siya ng times 5. Times 5 na po yung value nung latest value ngayon na 7 pesos maging 56, di ba? Kung kaya
this is the right time, sabi nila, na mag-ipon tayo ng maraming IXT kasi nga po by December 1 start na po yung pagko-convert natin ng IXT to AIX. 1:1 ratio po tayo. 1 IXT equals 1 AIX token. Ano ha? At yung po yung tataas ang value yung AIX token kasi yan po yung papasok doon sa ating yan po yung pasok doon sa ating pong ano, season 2. Ano? Kung kaya, yun po yung ating mga update, 4 na update na tatandaan po natin, 4 na update. Kaya yun po. Wala na. Masagutin mo nga. Kasi nga sabi mo nag-ano. Okay po, so hanggang yun lang po yung ating mga update ngayon. Ito po yung mga update natin ngayon na ikalat nyo na lang po yung mga update nito. Ikalat nyo na lang po itong update nito para po ay malaman din po, especially po ng mga kasama po nating mga kasiwan, mga ka-Planetics, mga ka-Metaverse na malayo na po yung ating nararating ngayon. At soon ay mapipera na po yung ating Corbit at siyempre yung ating IXT ay magiging AIX token na magkakaroon din po ng malaking value. Again, salamat po. Until the next update po, kung may mga bagong update po ulit tayong makalap dito sa C1 Man, sa Planetics, sa Metaverse. So magre-record po ulit tayo para hindi po tayo mapag-iwanan. Ano ha? So, yun po. Back to you, Coach Danny, kasi baka mayroon ka idagdag din. May lakad lang kami na ano. Yun, See you again next time po. Coach AJ, thank you very much at maraming salamat dito sa mga umattend, ano.